Weather update tayo mga kapatid sa kabilangan ng binabantayan nating super typhoon sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Nagpapatuloy po ang mainit at malinsangang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa. Sa katunayan, pumalo po yan sa hanggang 46 degrees Celsius dito po sa may area ng Cotabato. Diyan po sa Maguindanao, yung ating pinakamataas na heat index ngayong araw na ito. Umabot naman yan sa hanggang 42 degrees Celsius dito po sa area ng Cavite, diyan po sa may Sangli Point. Ito pong ganitong klaseng heat index ay nasa dangerous level na, mapanganib na level na ng heat index na possible na po dyan yung ating madaling pagkapagod, possible din po yung dehydration at yung ating heat stroke, lalong-lalo na sa may mga edad. Kaya doble ingat po tayo mga kapatid. Samantalang nasa 40 degrees Celsius naman yung ating heat index dito po sa mga areas ng Eastern Samar, La Union, Cagayan, Baler, Aurora, Palawan at dyan po sa area ng Iloilo. Bukas, yung ating pinakamataas na heat index ay maaari muling umabot sa hanggang 46 degrees Celsius dyan po sa area ng Cotabato sa may Maguindanao at possible din po yung umabot sa hanggang 42 degrees Celsius din po sa area ng Sangli Point sa may Cavite. Nasa 41 degrees Celsius naman yung ating inaasahang heat index sa mga areas ng Catanduanes, Northern Samar at Eastern Samar. Again, doble ingat po tayo mga kapatid dahil napakainit at alinsangan po ng panahon natin. Sa malaking bahagi na po yan ng ating bansa, dito sa Metro Manila magpapatuloy din po ang mainit na panahon, lalong-lalo na po sa tanghali. Yung ating maximum temperature ay posibleng pumalo mula 34 to 35 degrees Celsius at yung kanyang posibleng heat index naman ay naglalaro sa 37 to 39 degrees Celsius. Kaya doble ingat pa rin po tayo mga kapatid, lalong-lalo na sa mga lalabas ng bahay. At umiwas po tayo sa direktang init ng araw, lalong-lalo na rin po sa tanghali. Pagsapit po ng hapon, nagiging maulap ng bahagya yung ating panahon pero napakababa po ng ating tsansa ng pagulan. Ang paghahandaan po rin po natin at ang pag-iingatan ay ang matinding init ng panahon. Ito pong ating init ng panahon at alinsangan ng panahon sa malaking bahagi ng ating bansa ay dulot ng ating dalawang weather system. Yung ating ridge ng high pressure area ay nag-i-extend dito sa Northern Luzon at yung ating easterlies naman ang nakaka-apekto sa natitirang bahagi ng ating bansa. Ito namang bagyo sa labas ng ating PAR ay sumailalim nga sa tinatawag nating rapid intensification o biglaang paglakas kahapon at umabot na nga yan sa super typhoon category na may taglay na lakas na hangin na nasa 215 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 265 kilometers per hour. Ito po ay patuloy na kumikilos pa northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour at ito po ay napakalayo pa naman sa anumang bahagi nating bansa. Huling namataan ng pag-asa sa line 2,430 kilometers east ng Eastern Visayas. Pero magandang balita mga kapatid, ito pong binabantayan nating super typhoon sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay hindi na natin inaasahang pumasok pa sa loob ng ating PAR at wala na po tayong posibleng maging bagyong Kaloy. So postponed muna ang bagyong Kaloy. Ito pong bagyo sa labas ng PAR ay kikilos lamang papalapit ng bahagya sa ating area of responsibility at magre-recurve na patungo dito sa northern portion ng Pacific area. Kaya sa mga susunod na araw at sa mga susunod na linggo, asahan pa rin po natin ang matinding init at alinsangan ng panahon. Sa katunayan, yung ating pinakamataas na heat index ay naitatala pa natin sa huling bahagi ng Abril hanggang unang bahagi ng Mayo. Kaya mag-ingat pa rin po tayo, mga kapatid, lalong-lalo na sa matinding init ng panahon. At yan muna ang latest sa ating lagay ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na laging may panahon para sa iyo. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.